Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Ano nga ba yung nakatulong sa akin para maka-recover ako ng anxiety? Ako guys, nagkaroon ako ng anxiety years ago and matindi yung mga pinagdaanan ko. May mga follow-up pa siyang mga simptomas after noong unang episode ko. May sumunod pa, may mga kasunod pa siyang mga episode ng anxiety. Na-discuss ko sa ibang mga vlog ko guys na marami akong mga simptomas na nararamdaman. Isa na doon yung pagkakahilo. So, nahihilo ako madalas dati. Hanggang ngayon, meron pa rin akong panghihilo pagka bago ako magkaroon ng monthly period. May mga panghihilo ako. Madalas mahilo din ako pagka maliwanag masyado yung sikat ng araw sa labas, kaya gumagamit ako ng sunglasses. Lalo na pag summer guys, inaatake ako ng anxiety pagka summer kasi yung init, minsan natitrigger yung anxiety ko pagka summertime kasi mainit nga yung temperature. Tapos paglalabas sobrang sikat ng araw, tapos syempre mai-stress ka sa sobrang init, so umaatake yung anxiety ko. Pero ngayon guys, na ma-manage ko na siya yung anxiety ko. Ito yung mga isa sa mga paraan kung paano ako nakaka-recover ng anxiety. Una ay ang pag-exercise. Ako guys, madalas akong mag-exercise talaga. Even before pa, kahit nung wala pa akong anxiety, madalas akong mag-exercise. Pero nung umokay na yung anxiety ko, yung paghihilo ko na manage ko na, yung exercise ko guys, tuloy-tuloy pa rin siya. Hindi ko man siya ma-perfect ng everyday, but at least in a week, meron akong exercise. At the same time, make yourself busy also kahit nasa bahay ka lang. So, gawin mo yung mga ginagawa mo sa bahay, kung ano yung mga kakabisihan mo. Kasi the more guys na nakahiga ka, the more na umuupo ka, the more na nakapokus ka sa mga simptomas ng anxiety mo, hindi yan guys matatanggal. So sa akin guys, nire-reverse ko siya into exercise and then into being busy. Pagka busy ka sa bahay or kahit nasa work ka, sa bahay guys, lalo na pag nakahiga ka ng prolong or mahabang pagtulog, mahabang paghiga, the more siya na yung simptomas, the more na nagpaparamdam siya the next day or the following days. Ganon. Isa sa mga yon ay ang pag-exercise, paglalakad-lakad. Kung meron kang time na maglakad, go for a walk early in the morning. And then, yung pagda-diet din guys. Iwasan yung mga pagkain na mamantika, iwasan yung mga pagkain or pag-inom ng kape as much as possible. Kahit ako guys, hindi ko ma-perfect yung hindi pag-inom ng kape. Minsan, umiinom ako pero sobrang ano lang, sobrang konti lang. Pero iwas-iwas talaga guys sa ganon. And then, yung ako, naka-recover ako talaga guys sa pagiging active ko. Pag active ka kasi, na-reverse yung activities mo doon sa nararamdaman mo. So, sa akin noon guys, hindi ko ma-manage yung hilo ko dati. Nakapokus ako sa baka matutumba ako or baka may mangyari sa aking masama, ganon. Pero, pagka sobrang tindi ng panic attack, doon naman din ako talaga, hindi ko rin siya talagang makontrol. Kasi, pag nandiyan na yung panic attack, talagang pabayaan mo siyang mangyari. Kasi, kung okay lahat ng mga medical mo, okay yung mga result ng mga medical check-up mo for the past few years or nagpapa-check up ka. Sa akin kasi guys, nung may nararamdaman ako dati, nung unang-una pa lang ako magkaroon ng anxiety, dati, pinapacheck ko, pinapaulit ko pa dati. Sabi ng doktor, balik ka after 1 year, pero ako binabalik ko siya after 6 months just to make it sure na wala talaga ang fail doon sa check-up ko or doon sa medical record ko or medical problem. Wala akong medical problem. So, anyway, sa pagkakaroon ng anxiety guys, kailangan talaga mamamanage mo kung paano mo mamanage yung anxiety. Very, very important guys kung paano mo mamanage yung anxiety. Kasi kailangan i-educate mo rin yung sarili mo. Ano nga ba yung anxiety? Saan nga ba nanggagaling yung pagkakaroon ko ng anxiety? Pag hindi mo siya naiintindihan guys, hindi mo rin siya alam ma-manage. So, make it sure na na-educate ka about the anxiety. Ano yung pinanggagalingan ng anxiety mo? Kasi karamihan sa atin, meron tayong mga pinagdadaanan before or pinagdadaanan ngayon. Pero yung mga pinagdaanan natin dati na
nakaka-burden or nakakapanghirap sa atin dati, yung epekto niya ngayon, yung anxiety. So, anxiety is a mental health problem, mental health issue na kailangan ma-manage natin. If you really need help talaga, mag-seek ka ng doctor talaga. Kailangan mong magpagamot sa iyong anxiety. But if you can also, pag manage mo pa siya, kayang-kaya mo siyang i-manage, then do it every day as much as possible. Yung kahit konti-konti. Hindi mo siya magagawa, guys, in one shot. One time. Kailangan konti-konti. You have to know kung saan nanggagaling ang anxiety mo. You have to know kung ano yung mga dapat mong gawin, anong mga dapat mong gawin para maiwasan mo yung pagkakaroon ng pag-iisip, matinding pag-iisip. At sa akin, guys, umiiwas talaga din talaga ako sa na-stress. Dati kasi, nire-receive ko yung lahat ng mga nasasagap ko from social media, sa nangyayari sa family, sa nangyayari sa environment. At the same time, kung meron konting issue, konting sama ng loob, kinikimkim ko siya. So now, na-manage ko siya into like me, I have to love myself, ganun na ako. So para makaiwas din doon sa mga simptomas na naramdaman ko noon, na iba't ibang episode na naramdaman ko. Alam ko, guys, kung paano kahirap talaga yung epekto sa katawan natin. Sobrang grabe talaga ng pinagdaanan ko. At alam ko, guys, sa mga nanonood dyan, alam ko kung gaano kahirap. Kahit isa-isahin nyo, guys, napagdaanan ko rin talaga yan sa ibang mga nakakaranas ng anxiety or sa mga nakaranas na damang-dama ko talaga yung mga pinanggalingan nila. Yung alam mo yung walang makakaintindi sa'yo. Ang makakaintindi sa'yo yung mga taong nakaranas na talaga ng simptomas ng anxiety. But anyways, guys, para sa inyo, guys, sa mga nanonood, kailangan ma-manage mo yung anxiety mo. Make yourself busy, and then also maging busy ka, and then also mag-ehersisyo ka para ma-reverse. Kailangan may activities ka, babae man o lalaki, kailangan may activities ka para ma-reverse mo yung nararamdaman mo doon sa sports or anything na pwede mong gawin para sa sarili mo. Anyways, thank you, guys, and I hope to see you guys sa susunod kong vlog. Bye!